Labis ang ngiti ni Angelo habang pinagmamasdan ang napakagandang asawang si Nicole. Tulog pa ito, marahil ay napagod dahil sa pagsha-shopping kahapon. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ni Nicole kahapon, kaya hinayaan niya na lang kahit nasagad ang kanyang credit card. Ilang sandali pa, gumising na si Nicole. "Good morning, honey. Baba na tayo. Handa na ang breakfast. Kaya gustong-gusto kitang asawa eh. Ginagawa mo akong parang reyna." Nakangiting sabi ni Nicole. Kinilig naman si Angelo. "Siyempre, asawa na kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo." Tumayo na ang asawa niya at puno ng pangaakit na naglakad papunta sa banyo. Niyakap na lamang ni Angelo ang unan at muling napangiti. Pakiramdam niya ay parang panaginip ang maging asawa ito. Maganda si Nicole, samantalang si Angelo, pangit ang turing ng lahat. Mula sa malamlam na mga mata, malaki at pangong ilong at mga makakapal na labi, malalaman agad na hindi kaaya-aya ang itsura nito. Gayunpaman, swerte pa rin siya dahil natagpuan niya si Nicole, ang babaeng mahal na mahal siya. "Di ba sabi ko omelette? Bakit malasadong itlog ang binigay mo sa akin?" Reklamo ni Nicole kay Manang Nora, ang matandang kasambahay ni Angelo. Huminga ng malalim si Manang Nora. Ma'am Nicole, malasado naman po talaga yung nasa loob ng omelette. Lalo na at gusto ninyong maraming cheese na nagme-melt. Kapag tumagal pa po yan sa apoy, masusunog na." "Wala akong pakialam. Ang gusto ko, yung lutong-luto at walang sunog." Mataray na sigaw ni Nicole. Huminga ng malalim si Angelo at inawat ang asawa. "Nicole, wag mo nang sigawan si Manang Nora." Pero naiinis na tumingin si Nicole sa kanya. "Pero honey, hindi niya sinusunod ang gusto ko. Hindi niya alam kung sinong amo niya." Napaismid si Manang Nora. "Sina Don Pepe at Sir Angelo lang naman ang mga amo ko." "Anong sabi mo?" Bayolenteng sigaw ni Nicole. Pinigilan na lang ni Angelo ang asawa niya. "Sige na Manang Nora, dalhin niyo na po yan sa kusina. Salamat po." Kinuha ng matanda ang platong may lamang omelette. Padabog namang sumandal sa upuan si Nicole. Nagpakawala ng malalim na hininga si Angelo at pinagmasdan ang asawa niya. "Nakakainis na yung mga tauhan dito sa hasyenda, pati yung mga katulong mo ha. Asawa mo ko, kaya dapat ituring din nila akong amo." Reklamo pa ni Nicole. Tumango lang si Angelo. "Oo na, pagsasabihin ko sila. Sasabihin kong ituring ka rin nilang amo." Humalukip-kip si Nicole. "Naiinis pa rin ako." "Sige, para hindi ka mainis, lumabas tayo tapos doon ka na rin kumain. Okay lang ba yun sa'yo?" Malambing na tanong ni Angelo sa asawa. Napangiti agad si Nicole. Umakyat ito para magbihis. Hinayaan na lang yun ni Angelo. Alam niyang may tampo ang asawa niya. Batid ng lahat, natutol si Don Pepe, ang kanyang yumaong lolo kay Nicole noong nabubuhay pa ito. Gayunpaman, hindi nakinig si Angelo. Pinakasalan niya pa rin si Nicole. Hindi siya nagpadikta sa lolo niya, gayong ito ang nagpalaki sa kanya. Natagpuan lang siya nito dahil siya pala ang nawawalang apo at naging tagapagmana ng lahat ng ari-arian nito. "Sir Angelo, nandyan po si Attorney Salazar sa labas. Gusto niya po kayong makausap." Ilang sandali pa ay imporma ng kasambahay. Nabilaukan si Angelo sa iniinom na tubig. Nagulat siya sa sinabi ng kasambahay. Ganoon na lamang siya palagi kapag naririnig ang pangalan ni Crystal. Palagi siyang kinakabahan sa hindi niya maintindihang dahilan. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng kasambahay. Tumango agad si Angelo at inayos ang sarili. "Nasaan siya?" "Nasa living room po." Tumayo na si Angelo. Hindi niya pinahalatang kinakabahan siya. May ibang aura si Crystal na nagpapakaba talaga ng labi sa kanya. Siguro,
Masyado lang talaga itong seryoso at mataas ang confidence sa sarili. Ni minsan, hindi niya nakita na tumawa si Crystal. Mula sa formal na pananamit, palaging nakapusod na buhok at salamin sa mga mata. Malalaman agad na hindi si Crystal ang tipo ng babae na naglalaro lang sa buhay. Anong sadya mo, Attorney Salazar? Nauutal na tanong ni Angelo. Tumayo ito at nakipagkamay sa kanya. Gusto kitang makausap tungkol sa mga bili ni Don Pepe bago siya mamatay. At saka tawagin mo na lang akong Crystal. Attorney Salazar masyadong formal. Kumunot ang noo ni Angelo. Palakaibigan naman ang bawat salita ni Crystal, pero para bang ang sungit ng dating sa kanya. Isa iyon sa dahilan kung bakit talaga siya kinakabahan sa babae. Honey, ready na ako. Biglang sabi ni Nicole na tapos na palang gumayak. Oh, ikaw pala yan, attorney. Anong kailangan mo sa asawa ko? May mahalaga lang kaming pag-uusapan. Formal na sabi ni Crystal. Tumango si Angelo. Sige, halika. Doon tayo sa study room mag-usap. Huminga ng malalim si Crystal at seryoso siyang tiningnan. Ikaw lang ang kakausapin ko, hindi siya kasama. Sumabat agad si Nicole sa usapan. Bakit hindi ako kasama? Excuse me, asawa niya ako. Tungkol ba yan sa ari-arian ni Don Pepe? Kung ano man yan, dapat marinig ko rin yan, total pamilya na rin naman ako. Napailing si Crystal at kay Angelo lang ang tingin. Sa ibang araw na lang ako babalik. Ayaw kong makipagtalo sa asawa mo. Mukhang mahalaga ang sasabihin sa kanya ni Crystal tungkol sa lolo niya. Kaya inalis ni Angelo ang kamay ni Nicole sa kanyang braso. Anong ginagawa mo? Tanong ni Nicole sa kanya. Kakausapin ko muna si attorney, mabilis lang. Doon ka muna sa kwarto. Mahinahong sabi ni Angelo. Pero asawa mo ko. Reklamo ni Nicole. Yumuko siya at bumulong. Huwag kang mag-alala. Sasabihin kasi yung pag-uusapan namin ni attorney. Pagkatapos naming mag-usap, pupunta na tayo sa mall. Okay ba yon? Ibibili mo ba ako ng mga bagong sapatos? Nakangusong sabi ni Nicole, na agad namang tinanguhan ni Angelo. Tuwang-tuwa namang yumakap sa kanyang asawa bago siya lubayan. Ilang sandali pa, inaya niya na si Crystal sa study room. Seryoso ito at may inilabas na folder. May bilin sa last will si Don Pepe bago nawala. Ikaw ang tagapagmana niya pero hindi pa tuluyang naiilipat sa pangalan mo ang mga ari-arian niya. Imporma sa kanya ni Crystal. Binuklat ni Angelo ang folder. Pero bakit? Anong ibig sabihin nito? May mga kondisyon ng lolo mo. Malilipat lang sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian niya sa oras na hiwalayan mo ang asawa mo. Seryosong sabi ni Crystal sa kanya. Alam ni Angelo na ayaw ni Don Pepe kay Nicole pero hindi niya inaasahang hanggang sa huling pagkakataon. Pinarating pa rin ng lolo niyang ayaw nito sa asawa niya. Hindi ko magagawa yon. Mahal ko ang asawa ko, sabi ni Angelo. Umiwas ng tingin si Crystal. Wala akong magagawa sa desisyon ng lolo mo. Binigyan ka lang ng palugit. 1 taon. Kapag hindi ka pa nakipaghiwalay, mapupunta ang lahat ng ito sa charity. Hindi ko tatalikuran ng asawa ko. Mawala na ang lahat ng to, wag lang siya. Umiiling na wika ni Angelo. Huminga ng malalim si Crystal at parang nahihirapan pang sumang-ayon. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng ibang paraan. Titingnan ko kung may mga butas akong makikita. Basta para sa'yo, Angelo. Kahit ano, gagawin ko. Salamat. Maikling sagot ni Angelo. Tiningnan niyang mabuti si Crystal. Mabait naman talaga ito. Hindi niya lang siguro makita dahil natatakpan ng pagiging seryoso at masungit ng dalaga. Kilala niya si Crystal, high school pa lang sila. Ito ang pinakamatalino at ang pinaka-weird sa kanilang batch. Wala siyang matandaang interaction kay Crystal noong mga bata pa sila.
Pero madalas niya itong nakakasalubong sa kung saang sulok ng school nila dati. Ilang sandali pa, hinatid na ni Angelo si Crystal hanggang pintuan. Tinanaw niya itong sumakay sa kotse nito bago puntahan ang asawa niya. "Oh, tapos na? Anong pinag-usapan niyo?" Tanong agad ni Nicole sa kanya. "Alam mo, hindi ko gusto yung abogado ng lolo mo. Akala mo kung sino? Mabait naman si Crystal." Pagtatanggol ni Angelo. Hindi niya alam kung dapat niya pa bang sabihin sa asawa niya ang problema. Pinili niya na lang na hindi sabihin dito. Ayaw niyang magkaroon sila ng problema ni Nicole. Anong sabi niya? Masungit na tanong nito. "Wala naman. Sinabi niya lang sa akin ang mga bilin ni Lolo Pepe bago mamatay." "Ano namang mga bilin?" Naiintrigang tanong ni Nicole. "Huwag kang mag-alala. Bilin lang ni Lolo Pepe na alagaan ko raw itong hasyenda." Ngumiti na lang si Angelo at niyakap ang asawa. Malalim ang iniisip ni Angelo habang nakaupo sa gazebo. Katatapos niya lang i-check ang mga pananim sa hasyenda nang may tumawag sa kanya. Nalaman niyang 4 na credit card niya na pala ang umabot sa limit. Kaya pag uwi sa mansyon, kinausap niya agad si Nicole tungkol doon. "Ano bang mga binili mo? Bakit umabot ng 5 milyon lahat ng nagastos mo?" Tanong ni Angelo sa asawa. Napalingon sa kanya si Nicole na abala sa panonood ng TV. "Bakit? Bumili lang naman ako ng gusto ko kasi yun yung sabi mo." Napailing si Angelo. "Oo, Nicole, sinabi ko yun pero hindi ko inaasahang makakaubos ka ng 5 milyon sa loob lang ng 1 buwan. Malaki na ang problema ni Angelo. Lahat ng ginagastos ni Nicole galing sa allowance niya noong binata pa lamang siya. Pinili niyang huwag iwan ang asawa niya, kaya may posibilidad na hindi mapa sa kanya ang ari-arian ng lolo niya. Baka wala pang 1 taon, maubos na ang lahat ng ipon niya. Kailangan nating magtipid, Nicole." Mahinahong sabi ni Angelo. Kumunot naman ang noo ni Nicole. "Bakit kailangang magtipid? May hasyenda ka naman. Pinagdadamutan mo ba ako?" "Hindi naman. Nag-iisip lang naman ako para sa kinabukasan natin." "Ako rin naman. Iniisip ko rin ang future natin. Gusto mo yun, di ba? Yung magkakaroon tayo ng mga anak tapos magsasama tayo bilang isang pamilya." Napangiti si Angelo. Alam na alam ni Nicole ang mga bagay na gusto niya. Pangarap niya iyon. Gusto niyang magkaroon ng anak. Bukod doon, madali man magalit si Nicole. Madali niya rin itong napapakalma. Para kay Angelo, mabait naman ang asawa niya kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pag-ayaw ni Don Pepe rito noong nabubuhay pa. Hinaplos ni Nicole ang dibdib niya at nang-aakit na tumingin sa kanya. "Oo nga pala, honey. May darating akong pinsan dito. Galing siya sa probinsya. Sana mabigyan mo siya ng trabaho." "Talaga? Sige. Ngayon ko lang nalaman na may kamag-anak ka pa pala. Akala ko ulila ka na. Sana pinapunta mo siya sa kasal natin." Nakangiting sabi ni Angelo. "Nahihiya kasi ako. Isa pa, alam mo naman, yung lolo mo, tutol siya sa atin dati pero ngayon wala na siya. Wala nang makakahadlang sa ating dalawa, Angelo." Hindi nakapagsalita si Angelo. Tutol man si Don Pepe sa kanila ni Nicole, kailanman ay hindi siya natuwang sumakabilang buhay na ito. Kahit papano ay pinatunayan din naman ito sa kanya ang pagiging mabuti nitong lolo. "I love you, Angelo. Huwag ka nang magalit sa akin. Sorry na. Promise, hindi na ako gagastos ng ganun kalaki." Sabi ni Nicole. Hinaplos ni Angelo ang buhok ni Nicole. Hahalikan niya sana ito, pero mabilis nitong iniiwas ang mukha sa kanya. Kumunot ang noo ni Angelo at napatanong ng bakit. Ngumiti si Nicole. "Hindi pa kasi ako naliligo. Mamaya na, magpapaganda pa ako para sa'yo." Ngumiti na lang si Angelo at tumango-tango.
hinayaan niya na lang si Nicole. Mas natutuwa siya kapag nagpapaganda ang asawa niya para sa kanya. Lumipas ang mga araw, naging masaya naman ang pagsasama nilang mag-asawa. Natutuwa siya kapag pinagluluto siya nito at inaasikaso. Pakiramdam ni Angelo, sobrang mahal na mahal siya ng asawa niya. Isang araw, pabalik pa lang ng mansyon si Angelo. Ginabi na siya dahil sa mga peste sa mga pananim. Nakita niyang nag-aabang sa labas ng mansyon si Crystal. Kumunot ang noo niya at bumaba agad mula sa sasakyan. "Crystal, anong ginagawa mo rito? Gabi na, anong sadya mo?" Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Crystal. Nakalugay ang buhok ng dalaga. Ngayon niya lang napansing maganda pala ang itim na buhok nito. Bagay na bagay sa malakristal nitong balat. Simpleng t-shirt at jogging pants lang ang suot nito pero lutang na lutang ang ganda. Para bang dumaan lang ito para may sabihin sa kanya. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Crystal. "Sige, pumasok tayo sa loob. Malamig dito." Wika naman ni Angelo. Hindi rin ako magtatagal, Angelo. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang nalaman ko." "Tungkol saan?" tanong ni Angelo sa babae. Kinagat ni Crystal ang pang-ibabang labi at para bang nasasaktan ito. "Si Nicole, may ibang lalaki siya." "Ano?" "Nakita ko siya kanina. May kasama siyang lalaki sa restaurant, Angelo." Imporma sa kanya ni Crystal. Umiwas siya ng tingin. "Huwag mong pagbintangan ng ganyan ng asawa ko. Hindi niya magagawa sa akin yung sinasabi mo. Baka kaibigan niya lang ang kasama niya." "Angelo, please. Nagsasabi ako ng totoo. Niloloko ka lang ni Nicole. Nakita ko siya. Nakikipaghalikan siya ron sa lalaking kasama niya." Ayaw maniwala ni Angelo. Pakiramdam niya, walang totoo sa sinasabi ni Crystal sa kanya. Alam niyang mahal siya ng asawa niya at malaki ang tiwala niya kay Nicole. "May ebidensya ka ba?" mariing tanong ni Angelo. Pero umiling si Crystal. "Wala, nataranta ako. Ang nasa isip ko lang sabihin sa'yo kaagad." "Wala pala eh. Kung ganun, sinisiraan mo lang si Nicole sa akin. Sinasabi mo siguro sa akin to para iwan ko ang asawa ko. Itong tandaan mo, Crystal, wala na akong pakialam sa mana ko. Hindi ko iiwan si Nicole. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa." Bulyaw niya sa abogada ng lolo niya. Kitang-kita ni Angelo ang pangingilid ng mga luha ni Crystal. Para bang may nabasag siya sa pagkatao nito. Umiwas siya ng tingin nang usigin agad siya ng konsensya niya. "Angelo, lagi kitang iniintindi. Gusto ko ring maging kaibigan ka kahit papano pero mukhang malabo yun. Don't worry, hindi mo na ako makikita pa." Nanginginig ang boses na sabi ni Crystal bago umalis. Tinanaw na lang ni Angelo si Crystal. Parang may sumasakal sa puso niya. Nahimigan niya ang concern dito. Alam niyang nag-aalala lamang ito sa kanya pero mas pinaniniwalaan niya ang kanyang asawa. Pagpasok sa loob, naabutan ni Angelo ang asawa niyang mahimbing ng natutulog. Marahan niyang hinalikan ang noo ni Nicole at inayos ang kumot. "Alam kong hindi mo magagawa sa akin ang sinasabi niya. Mahal na mahal kita, Nicole." Mahinang bulong ni Angelo sa asawa. Sa sobrang laki ng tiwala ni Angelo sa asawa niya, kahit anong gusto nito ay pinagbibigyan niya. Parang paghingi niya na rin ng tawad kapag pinipintasan si Nicole dahil sa kanya. Sino ba namang babae ang matutuwa sa nararanasan ni Nicole dahil sa kanya? Kapag magkasama sila sa labas ay palagi itong kinukutya dahil kasama siya. Alam ni Angelo na kasalanan niya iyon dahil pangit siya. Kaya kapag gustong lumabas ni Nicole, hindi na siya sumasama at hinahayaan niya na lang itong mag-isa. "Honey, ito nga pala si Marvin, pinsan ko. Siya yung sinasabi ko.
pwede ba siyang tumira dito? Tanong ni Nicole sa kanya. Ngumiti agad si Angelo at nakipagkamay kay Marvin. Masaya akong makilala ka. Oo naman, bukas ang tahanan namin para sa'yo. Hindi ka na rin naman iba. Mabuti at may kamag-anak bang asawa ko. Salamat pare, swerte ka rito kay Nicole. Maganda na, sexy pa. Tumatawang sabi ni Marvin. Tumawa na rin si Nicole. Ano ka ba? Since birth pa to, no? Napangiti na lang din si Angelo. Hindi niya maitatanggi iyon. Maganda at sexy nga ang asawa niya. Sa pagdaan ng mga araw, nakita ni Angelo na mas masaya si Nicole nang dumating ang pinsan nitong si Marvin. Hinayaan na lang niyang makabanding nito ang pinsan. Alam niyang sabik lang ang asawa niya sa kamag-anak nito. Lalo pa at galing pa pala sa malayong probinsya si Marvin. Isa pa, abala rin siya kaya madalas siyang wala sa mansyon. Isang hapon, nagmamaneho si Angelo pabalik sa mansyon nang makita niya ang pamilyar na sasakyan sa gilid ng kalsada. Kinabahan agad siya nang makita si Crystal. May tinitingnan sa nakabukas na bumper ng sasakyan nito. May problema ba? Nauutal na tanong ni Angelo. Naiiritang tumingin sa kanya si Crystal. Okay lang ako, dumiretso ka na. Napalunok si Angelo. Pawis na si Crystal. Mukhang hirap na ito. Kahit ayaw nito, bumaba pa rin siya para tulungan ang dalaga. Oh, bakit ka bumaba? Tumaas ang kilay ni Crystal. Tutulungan kita. May alam ako sa mga sasakyan. May tools ako sa likod. Malapit nang dumilim. Delikado kung gagabihin ka pa. Ramdam niya ang inis ni Crystal pero hinayaan din naman siya. Ang lakas ng tibok ng puso niya habang inaayos ang sasakyan nito. Tumutulo pa nga ang pawis niya sa sobrang kaba, lalo pa at ramdam niyang pinapanood siya nito. Lumingon si Angelo dito at sinabing, okay na siguro to, try mo na. Walang salitang pumasok si Crystal sa loob ng sasakyan nito. Pinaandar nito ang sasakyan. Mabuti na lang at umandar naman iyon. Salamat. Seryosong sabi ni Crystal. Crystal, I'm sorry. Napagtaasan kita ng boses nung nakaraan. Nadala lang ako ng emosyon ko. Tumangulang si Crystal. Naiintindihan ko. May sasabihin ka pa ba? Kung wala, aalis na ako. Ayaw kong makipag-usap sa mga taong hinayaan ang sariling mabulag sa katotohanan. Huminga ng malalim si Angelo bago marahang umiling. Sinarado na ni Crystal ang pinto. Umatras naman siya para makadaan ang sasakyan nito. Malungkot na tinanaw niya lang ang palayong sasakyan ni Crystal at hiling niya sana ay lumipas ang galit ng dalaga sa kanya. Pag-uwi ni Angelo, umakyat agad siya sa ikalawang palapag. May mga kailangan pa siyang kuning papeles sa study room. Bubuksan niya na sana ang pinto pero natigilan siya. May narinig siyang nag-uusap sa loob. Hanggang kailan ba tayo ganito, Marvin? Sukang-suka na ako sa pagmumukha ng Angelo na yun. Angelo ang pangalan, mukha namang halimaw. Nandidiring sabi ni Nicole patungkol sa kanya. Bahagyang binuksan ni Angelo ang pinto. Doon ay nakita niya ang asawa niyang nakadikit sa katawan ni Marvin. Halos maghalikan na ang mga ito sa sobrang lapit ng mukha sa isa't isa. Ngumisi si Marvin. Huwag kang mag-alala. Sa oras na makuha natin lahat ng pera niya, mawawala rin siya sa landas natin. Ngumiti si Nicole at hinalikan si Marvin. Sa bagay, ang dali niyang mauto. Akalain mo, pinakasalan agad ako. Akala niya yata may magandang tulad kong magkakagusto talaga sa pangit na katulad niya. Ito pa, naniwala talaga agad siyang pinsan kita. Naghalikan pa ang dalawa. Kitang-kita ni Angelo ang kataksilan ni Nicole sa kanya. Parang nadudurog sa sakit at nag-aalab sa galit ang puso niya. Teka Nicole, sandali lang. Baka may makakita sa atin. Sabi pa ni Marvin. Mapang-akit na ngumiti si Nicole.
Wala. Inutusan ko yung mga kasambahay kaya tayo lang ang nandito. Solong-solo mo ko. Napailing naman si Marvin. Ibang klase ka talaga. Walang kamalay-malay ang asawa mo sa ginagawa natin. Sabi pa ni Marvin. Napakuyom ang mga kamay ni Angelo. Tama si Crystal. Niloloko lang pala siya ng asawa niya. Mga walang hiya kayo! Galit na sigaw ni Angelo at nagpakita na sa mga ito. Gulat na gulat ang dalawa. Para bang napaso sa isa't isa. Mabilis na lumapit si Angelo kay Marvin at malakas niya itong sinuntok. Angelo, tama na! Ano ba? Pigil ni Nicole sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Angelo ang braso ng asawa. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita, Nicole. Pinaglaban kita sa lolo ko pero tama pala siya. Tama pala sila. Niloloko mo lang pala ako. Ang kapal ng mukha mong dalhin ang kabit mo sa sarili kong pamamahay. Ano ngayon? Oo, pera lang ang habol ko sa'yo. Anong masama doon? Anong magagawa mo? May karapatan ako sa pera mo dahil asawa mo ko. Yun na nga lang ang tanging maipagmamalaki mo kasi pangit ka. Sigaw ni Nicole sa kanya. Pangit ako. Alam ko yun, Nicole. Pero hindi excuse yun para gaguhin mo ako ng ganito. Kasalanan mo yun kasi nagpauto ka. Sigaw ni Nicole kay Angelo bago ito itinulak. Gusto mang saktan ni Angelo si Nicole ay hindi niya magawa. Binuhos na lang niya ang galit niya sa pader at sinuntok iyon ng paulit-ulit. Tumulo ang mga luha niya. Kung sana lang ay marunong siyang makinig, hindi sana siya naloko nito. Hindi niya na sana pinakasalan si Nicole. Nagpaloko siya sa asawa niya at tinaboy niya pa ang mga taong talagang nagmamalasakit sa kanya. Magsisisi kayo sa ginawa niyo sa akin. Sisiguraduhin kung wala kayong makukuha ni isang kusing. Idedemanda ko kayo pareho. Sigaw ni Angelo sa mga ito at umalis na sa study room. Galit na galit siya pero hindi niya palalagpasin ang nalaman niya. Kailangang pagbayaran ng mga ito ang ginawang panloloko sa kanya. Tatawagan niya sana si Crystal pero isang pukpok sa ulo ang naramdaman niya. Naging mabilis ang lahat. Unti-unting nagdilim ang paligid niya. Nagising si Angelo na nasusunog na siyang barnhouse. Ramdam niya ang mga bahagi ng katawan niyang natatamaan ng apoy. Tulong! Nauubo niyang sigaw. Sa isip ni Angelo, kailangan niyang makaalis doon. Hindi siya makapapayag na maging ganoon na lang ang kahihinatnan ng lahat. Hindi niya alam kung paanong napunta siya roon at nasusunog na ang barnhouse. Isa lang ang sigurado niya. Sina Nicole at Marvin lang ang pwedeng umiwan sa kanya doon. Tulong! Sigaw pa niya habang pinipilit na lumabas. Ilang sandali pa ay may pumasok na isang tauhan niya sa hasyenda. Sir Angelo? Tulong! Mabilis na lumapit ang tauhan sa kanya. Inalalayan siya nito at pinaunang makalabas. Ngunit bago pa sila makalabas ay nabagsakan na ito ng malaking kahoy na nag-aapoy. Narinig niya ang sigaw at daing ng tauhan niya habang nasusunog. Lalapit na sana si Angelo pero may humila sa kanya. Anong ginagawa mo? Kailangan mo nang umalis dito. Wika ni Crystal sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Angelo. Pero ang tauhan ko, iniligtas niya ako. Hindi ko siya pwedeng iwanan dito. Napailing si Crystal. Wala na tayong magagawa sa kanya. Kailangan na nating umalis. Please, iligtas mo ang sarili mo kung ayaw mong mawala ng saysay ang pagligtas niya sa'yo. Tinulungan siya ni Crystal na makalabas doon. Gabing-gabi na kaya malamang tulog na ang lahat. Bukod doon, malayo sa kabahayan ang barnhouse kaya siguro walang rumesponde sa kanya. Hindi niya na naitanong kung bakit nandoon si Crystal.
Ang mahalaga, nandoon ang babae para siya ay iligtas. Nang maisakay siya sa kotse nito ay mas lalong naging klaro ang sakit ng katawan niya sa mga natamong paso. Ilang sandali pa, unti-unti na naman siyang nawala ng malay. Nang muli siyang magising ay nasa ospital na siya. Hindi siya makakilos dahil sa mga natamo niyang paso sa katawan. "Gising ka na, kamusta ang pakiramdam mo?" Mahinahong tanong ni Crystal sa kanya. Napakurap si Angelo. Parang hindi niya na mahanap pa ang mga tamang salita. Tumulo ang luha niya nang maalala ang ginawa ng asawa niya at ng kabit nito. Nataranta agad si Crystal at tumawag ng doktor. Ilang sandali pa, may itinurok kay Angelo. Unti-unti siyang kumalma at muling nakatulog. Sa sunod na paggising niya, may mga boses naman ang bumungad kay Angelo. "Ano bang ginagawa mo, anak? Hindi ko gusto tong ginagawa mo. Alam kong apo siya ng kliyente mo pero hindi mo kailangang gawin to. Hindi ka ba nababahuan sa kanya? Bakit ikaw ang nag-aasikaso?" Tanong ng isang lalaki kay Crystal. "Papa, hayaan niyo na ako. Kaibigan ang turing ko sa kanya. Gusto ko siyang tulungan. Wala akong pakialam kung mabaho ang mga sugat niya. Normal lang yun. Isa pa, gagaling din naman siya. Maghihilom din. Hindi ko siya kayang pabayaan pagkatapos ng ginawa ng asawa niya sa kanya." Muling pumikit si Angelo. Hindi niya alam kung papaano pa susuklian ang kabutihan ni Crystal. Sobrang bait na tao nito at nagsisisi siyang hindi niya agad nakita iyon. Lumipas ang mga buwan at taon. Tuluyang naghilom ang mga sugat ni Angelo. Pinagmasdan niya ang mukha sa salamin. Mas lalo lang napatunayan ang sinabi ni Nicole. Mukha siyang halimaw. "Angelo?" Wika ni Crystal nang pumasok sa kwarto niya. "Crystal, ikaw pala yan." Tipid nang umiti si Angelo. Tiningnan siya nito ng mabuti. "Dinalhan kita ng pagkain. Sabi ni Yaya, hindi ka daw kumakain. Di ba sabi ko kumain ka? Paano babalik ang lakas mo?" Huminga siya ng malalim. "Wala akong gana." Naupo si Crystal sa tabi niya habang pinagmamasdan ang kanyang itsura. Kitang-kita niya ang awa sa mga mata nito. "Pangit na nga ako, naging halimaw pa. Hindi ka ba nandidiri sa akin?" "Hindi ako nandidiri sa'yo. Naaawa ako dahil naranasan mo yon. Pero humahanga ako sa'yo kasi nandito ka pa rin." "Sa tingin mo, kaya ko pa ba? Buhay pa bang matatawag to?" Paano siya mabubuhay sa mundo kung pangit siya? Alam ng bawat taong walang perpekto sa mundo. Pero marami pa ring umaastang animoy perpekto basta nakakaangat lang ang mga ito sa kanya. Hinawakan ni Crystal ang mukha ni Angelo. Para siyang naistatwa ng haplusin nito ang bawat kurba sa peklat ng mukha niya. "Gusto kong lumaban ka, Angelo. Alam mo sa sarili mong hindi mo deserve ang nangyari sa'yo. Nabuhay ka. Hinayaan ka ng Diyos para lumaban ulit. Gamitin mo tong pagkakataon na to para lumaban." Marahang sabi ni Crystal sa kanya. "Kaya ko pa ba?" "Oo naman. Nang mga panahong nagpapagaling ka, binantayan ko si Nicole. Nag-astang reyna siya sa hasyenda. Isa pa may nalaman ako. Hindi pala talaga kayo kasal ni Nicole." "Anong sabi mo?" "Nalaman kong hindi pala nakarehistro ang kasal ninyo. Walang bisa yon. Kaya ang last will ng lolo mo may bisa dahil sa papel. Hindi naman talaga kayo ni Nicole. At wala siyang karapatan sa lahat ng ari-arian mo dahil hindi ka naman niya asawa at hindi yon conjugal properties ninyong dalawa." Akala ni Angelo talagang walang pakialam si Don Pepe sa kanya, na gusto lang nitong pahirapan ang buhay niya. Yun naman pala, gusto lang ng lolo niyang huwag siyang mapunta sa maling tao. "Kilos mo na lang ang hinihintay ko. Anumang oras, pwede na tayong gumawa ng hakbang at ipakulong sila," sabi ni Crystal sa kanya.
Hindi ko hahayaang maging ganoon kadali ang lahat para sa kanila. Gusto kong maranasan din nila ang panlolokong ginawa nila sa akin. Anong balak mo, Angelo? Babaguhin ko ang lahat hanggang sa wala na akong makitang bakas nila. Hanggang sa tuluyan na silang mawala sa sistema ko. Nang araw na iyon, nagdesisyon siyang magparetoke ng mukha. Hindi niya gusto iyon pero kailangan niyang gawin. Kailangan niya ng bagong buhay, ng bagong katauhan para hindi na maging malupit sa kanya ang mga taong magtatangka pa ulit na manakit sa kanya. Sinamahan siya ni Crystal sa ibang bansa para magparitoke. Sa kahit anong gawin niya, palagi lang itong nakasuporta sa kanya. Sa lahat ng tao, hindi niya akalaing ito pa ang magiging mabuting kaibigan sa kanya. Good morning, Angelo. Are you ready to see the new version of yourself? Tanong ng doktor sa kanya. Tumango lang si Angelo. Kabado pa talaga siya. Hinayaan niya na lang ang mga doktor na pumili sa mukha na gagawin sa kanya. Wala talaga siyang ideya. Pagkatanggal ng benda sa mukha ni Angelo ay namangha siya sa bago niyang itsura. Matangos ang ilong, maganda ang hulma ng mga labi. Isa lang ang hindi nagbago sa kanya. Ang kanyang mga malalamlam na mga mata. We decided to not totally change your eyes. It's beautiful, Angelo. Sabi pa ng doktor sa kanya. Pagkaalis ng doktor ay lumapit sa kanya si Crystal. Napangiti si Angelo nang bigla siyang niyakap nito. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Angelo sa dalaga. Sobrang saya ko para sa iyo, Angelo. Pogi na ba ako? Natatawang tanong niya rito. Wala akong pakialam kung pogi ka sa panlabas. Matagal ka ng pogi para sa akin. Ang bait mo nun pa man. Paano ka hindi magiging pogi sa paningin ko? Natawa na lang din si Angelo. Tiningnan niyang mabuti si Crystal. Masaya siya kapag nakikitang masaya ito. Sa dami ng pinagdaanan niya, ito ang palaging nasa tabi niya. Itanggi man ni Angelo sa sarili niya ay alam niyang nahulog na ang puso niya para kay Crystal. Sana kapag natapos na ang lahat ng dapat niyang gawin ay makapagsimula siya ulit. Susubok siyang muli at magmamahal siya ulit. Kasalukuyan ng minamaneho ni Angelo ang sports car niya papuntang hasyenda. Malakas ang loob niyang dalhin ang sports car dahil nalaman niyang sementado na pala ang daan papunta roon. Sa nakalipas na 5 taon, marami na rin pala ang naging pagbabago. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya ay napangiti siya nang makitang si Crystal ang tumatawag. Ikaw talaga, umalis ka na namang hindi kumakain, Angelo. Gusto mo bang magka-ulcer ka? Bungad agad sa kanya ni Crystal. I'm sorry, okay? Promise, kakain ako pag may nakita akong karinderya. Kapag? Hypothetical pa yan. Hindi pa sure kung kakain ka, Angelo. Pinapasakit mong ulo ko. Sermon sa kanya ni Crystal. Promise, kakain na ako. Eto na nga oh, may nakita na ako. Kakain na po ako, attorney. Itinabi agad ni Angelo ang sasakyan niya nang may nakita siyang karinderya. Mabuti naman kung ganon. Mag-send ka ng pictures na kumakain ka, ha? Utos pa nito. Opo, attorney. Natatawang sabi pa ni Angelo. Sungit talaga. Napailing na lamang si Angelo. Bumaba na rin siya pagkatapos ng tawag. Pagpasok niya sa karinderya, nakita niya agad si Manang Nora. Alam niyang umalis na ito sa mansyon at hindi niya alam kung bakit. Gayunpaman, masaya siyang makita itong may sariling negosyo na. Ano sa'yo, Pogi? Tanong ni Manang Nora sa kanya. 1 menudo lang po at 2 kanin. Samahan niyo na rin po ng chapsuy. Nagsandok na agad si Manang Nora ng order niya. Mukhang bago ka rito sa bayan namin, ha? Sinong sadya mo? Papunta po ako sa Hacienda Cristina. Sabi niya sa ginang. Biglang umasim ang mukha ni Manang Nora. Talaga? Anong sadya mo ron? Mga walang hiya ng may-ari ng hacienda. Simula nang mamatay si Sir Angelo, lumabas ang tunay na ugali. Kumuyumang palad ni Angelo sa ilalim ng lamesa. Pati mga tauhan niya, pinagmalupitan din ng dalawang iyon.
Sa pagbabalik niya, sisiguraduhin niyang magbabayad si Nicole at ang kabit nito sa lahat ng mga kasalanan nila. Ano nga palang pangalan mo, iho? Magiliw na tanong ni Manang Nora sa kanya. Gerald po, sagot niya rito. Iyon din ang pangalang sinabi ni Angelo pagtungtong niya pa lang sa mansyon. Kumunot ang noo ni Nicole nang magpakilala siya. Walang pinagbago si Nicole. Maganda pa rin ito. Gayunpaman, alam niyang kahit gaano man mas lumutang ang ganda nito ay napakasama rin ng pag-uugali nito. Ano? Apo ka ni Don Pepe? Tanong ni Nicole sa kanya. Binigay ni Angelo ang folder ng mga peking papeles na ginawa ni Crystal para sa kanya. May bahagi ako sa mana at kukunin ko na. May karapatan rin ako sa mga ari-ariang ito. Napalunok si Nicole. Ilang sandali pa, dumating naman si Marvin. Kumuyom agad ang mga kamay niya. Pinilit ni Angelo na pigilan ang galit. Ang mga taong nasa harap niya, ang mga walang awang nagtangkang patayin siya. Kailanman ay hindi niya mapapatawad ang mga ito. Pagkatapos ng usapan na iyon, hinayaan siya ni Nicole na manatili sa mansyon. Naglalakad siya pababa ng hagdan nang makita niyang naghahalikan ang dalawa sa sala. Nagtagpo ang mga mata nila. Nangaakit na tumingin ito sa kanya habang hinahalikan si Marvin. Ngumisi si Angelo bago umalis. Pinakita niya lang iyon kay Nicole pero sa kaloob-looban niya, gusto niya nang sapakin ng dalawa. Talagang nagkamali siyang mahalin si Nicole. Kahit ibang tao na siya, basta may pakinabang, gagamitin nito ang karisma nito para makuha ang gusto. Lumabas muna si Angelo at sumakay sa kabayo para libutin ang hasyenda. Maraming nagbago roon. Ilang sandali pa, napadaan siya sa barn house kung saan siya muntik ng mamatay. Inabandona na pala iyon. Kanina pa kitang hinahanap, nandito ka lang pala. Sabi ni Crystal sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Wika ni Angelo, pagkalingon kay Crystal. Hindi naman sila magdududa kung bakit ako nandito. Ikaw, kamusta ka? Nasasaktan ka pa rin ba dahil kay Nicole? May nararamdaman ka pa rin ba para sa kanya? Umiling si Angelo. Kung may nararamdaman ako para sa kanya, puro galit na lang yon. Naglaho na kung ano ang pagmamahal na binigay ko sa kanya noon. Angelo, wag mo sanang hayaang lamunin ka ng galit sa puso mo. Magiging masaya ako kung mabubuhay kang masaya. Tiningnang mabuti ni Angelo si Crystal. Gusto niya rin yon. Matapos lang ang lahat, patutunayan niya ang sarili niya rito. Mahinang hinampas ni Crystal ang dibdib niya. Kumain ka ha? Alam mo palagi ka nalang nagpapalipas ng gutom. Gusto mo bang mamatay? Kung hindi pa kita ipagluluto, hindi ka pa kakain. Sorry na, hindi na. Promise, kakain na ako sa tamang oras. Gusto ko lang naman kasi ang luto mo. Kinakain ko kahit ano, basta luto mo. Aba, parang umaarte ka na yata. Taas kilay, nasabi ni Crystal. Lumakas ang tawa ni Angelo. Gusto niya lang naman magpalambing dito. Palagi na lang kasi itong nagsusungit sa kanya. Attorney? Ilang sandali pa ay tanong ni Nicole na kadarating lang. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Angelo. Lumayo siya ng bahagya kay Crystal. Kung naghihiganti man siya ay ayaw niyang madadamay ang babaeng labis na nagpapahalaga sa kanya kahit sa pinakamalalang bersyon ng sarili niya. Anong ginagawa mo rito? Bakit kausap mo si Gerald? Mataray na tanong ni Nicole sa babae. Kaibigan ko si Crystal. Wika naman ni Angelo. Talaga? Alam mo bang masama ang ugali niyan? Bago mamatay si Angelo, nakita ng mga tauhang inaaway niya ng asawa ko. Sumbong pa ni Nicole sa kanya. Nakita ni Angelo ang pag-irap ni Crystal. Muli siyang napailing at lihim na tumawa. Kilala niya ito. Alam niyang hindi ito naging abogada para lang magpatalo kung kani-kanino. Tumawa ng mapang-asar si Crystal. Hindi ba parang masama ang ugali mo? Wala pang isang taong namatay si Angelo. Binahay mo na agad yung kabit mo rito? At sino bang naging malupit sa mga tauhan? Ako ba? Hindi ba't ikaw? How dare you?
Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ni Nicole. Napailing si Crystal. Don't try to speak English if you're not that fluent. Pumipilipit lang ang dila mo. Hindi nakakasosyal pakinggan, nakakairita. Hindi na napigilan ni Angelo ang mahinang pagtawa. Ibang klase talagang babae si Crystal. Alam na nito kung saang pagkakataon lalaban. Walang hiya ka. Sasampalin na sana ni Nicole si Crystal pero naunahan siya nito. Bumagsak tuloy sa putikan si Nicole. Ay, sorry, napalakas ang sampal. Ikaw naman kasi. Maarteng sabi ni Crystal sabay irap na para bang ginagaya nito ang kaartihan ni Nicole. I have to go. See you again next time. Sambit ni Crystal nang mapatingin kay Angelo. Tumango lang si Angelo. Gusto niyang matawa pero pinigilan iyon. Gerald, look! Tingnan mong ginawa sa akin ng babaeng yon. Sinaktan niya ako. Bitch talaga siya. Reklamo ni Nicole sa kanya. Kahit ayaw ni Angelo ay tinulungan niya pa rin itong makatayo. Napansin niyang sobrang lapit ng katawan nito sa kanya. Para bang sinasadyang maglapat ang mga balat nila. Alam niya ang ginagawa ni Nicole. Inaakit siya nito. Hindi siya makapaniwalang nahulog siya sa mga patibong nito noon sa kanya. Thank you, Gerald. Ang bait mo talaga. Ang hot pa. Nangaakit na sabi ni Nicole. Pinatulan niya ang pangaakit nito. Paano na yan? May Marvin ka na. Pwede ko naman siyang hiwalayan eh. Mas lalo lang nag-alab ang galit ni Angelo para kay Nicole. Kung ganon, kahit hindi sa kanya, gagawin pa rin ito sa ibang tao iyon. Iniangat ni Angelo ang strap ng dress nito at bumulong. Gusto mo, akin ka lang. Ayaw ko nang may kahati, Nicole. Wika ni Angelo bago ito tinalikuran. Pagkarating sa mansyon, tinawagan niya agad si Crystal. Kumusta ka na? Hindi mo na sana ginawa yon. I'm sorry. Hindi ko mapigilan yung sarili kong sampalin siya. Grabe, ang satisfying. Huwag ka nang mag-sorry. Ayaw ko lang na pinag-iinitan ka ni Nicole. Problema ko sila kaya ako nang bahala, okay? Okay, mag-iingat ka rin dyan ha. Kilala mo sila kung gaano sila kasama. Kapag inapi ka nila, humingi ka agad ng tulong. Bilin pa ni Crystal. Pinagmasdan ni Angelo mula sa bintana ng kwarto niya sina Nicole at Marvin. Mukhang nag-aaway ang mga ito. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Kung hindi siya binalikan noon ni Crystal, kung hindi ito nag-guilty nang iwasan siya nito, baka patay na siya. Ito lang ang tanging tumulong sa kanya noon, pati ang tauhang namatay nang dahil sa kanya. Kaya rin naging madali para kay Angelo na magpanggap bilang ibang tao ay dahil inakala ng lahat na sa kanya ang katawang natagpuan sa barn house. Pinagtanong niya kung may kamag-anak pa ba ang nagligtas sa kanya. Nalaman niyang ulila na palang binatilyong iyon at wala ng ibang kamag-anak. Nang nagpapagaling siya, binili niya kay Crystal noon na bigyan man lang ng maayos na libing ang taong nagligtas sa kanya. Bigyan ng lapid ang may nakaukit na totoong pangalan nito at hindi ng pangalan niya. Nawala ka na. Okay ka lang ba? Tanong ni Crystal sa kanya. Sinarado niya ang kurtina at dumiretso sa walk-in closet. May gusto sana akong gawin. Ano naman yon? Pwede ba tayong mag-date? Bumaha agad ang pag-aalala sa dibdib ni Angelo nang makarinig ng marahas na pagliko ng sasakyan. Crystal? Crystal? Nag-aalalang tawag ni Angelo. Ilang sandali pa, sumagot naman agad ito. Okay lang ako. Nabigla lang ako sa sinabi mo. Mamaya na tayo mag-usap, nagmamaneho ka pala. Hindi mo naman sinabi sa akin. Mamaya? Hindi, gusto ko ngayon. Ito na nga nagpark na ako sa gilid. Ano nga ulit yon? Sunod-sunod na tanong ni Crystal sa kanya. Hindi napigilan ni Angelo ang mahinang tumawa. Ang tanong ko, pwede ba tayong mag-date? Of course, syempre. Kailan at saan? Excited na wika ni Crystal. Mas lumakas ang tawa niya. Alam niyang straightforward na babae si Crystal pero hindi niya inasahang ganun agad ang magiging reaksyon nito kapag inaya niyang mag-date. Bakit mo ako tinatawanan? Joke ba yon?
May bahid na pagtatampo ang boses nito. No, of course not. Bukas, susunduin kita sa inyo. Magde-date tayo. Sabi pa ni Angelo. Sige, mahinang sagot naman ni Crystal sa kanya. Kinabukasan, pumunta nga si Angelo sa bahay ni Crystal. Hindi pa tapos ang babae magbihis kaya ang ama nito ang humarap sa kanya. May date kayo ng anak ko? Tanong ng tatay ni Crystal. Opo, meron po. Tatapatin na kita, iho. Hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi agad nakasagot si Angelo. Alam niya naman iyon. Mayaman man siya, alam niyang hindi siya nababagay sa isang katulad ni Crystal. Para lang siyang putik at kapag pinilit niya ang babae sa buhay niya, dadalhin niya lang ang isang diamante sa maruming putikan. Hindi ko sinasabi sa iyo to dahil sa nakaraan mo o kung ano paman. Ang gusto ko lang sa anak ko, makahanap siya ng mabuting lalaki, makapag-asawa, magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na bumabata ang anak ko at sinayang niya pang ilang taon sa pag-alalay sa'yo. Paliwanag ng ama ni Crystal sa kanya. Tiningnan itong mabuti ni Angelo. Mahal ko po ang anak ninyo. Gusto ko lang pong maging maayos ang lahat bago ko siya tuluyang papasukin sa buhay ko. Sana nga, tapusin mo na yan. Hindi rin magandang kinakain ka ng paghihiganti at galit mo sa mga taong umapi sa'yo. Maikli lang ang buhay, iho. I-google mo na lang ang panahon mo sa mga taong talagang nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Maraming napagtanto si Angelo sa mga sinabi ng ama ni Crystal. Tama ito, hindi dapat siya nag-aaksaya ng panahon sa mga taong walang kwenta. Dinala ni Angelo si Crystal sa isang beach. Doon ay nagpiknik sila. Kita-kita niya ang tuwa sa mga mata ng dalaga. Salamat ha. Sobrang saya ko talaga na inaya mo ko sa date. Nakangiting sabi ni Crystal. Hindi ko alam kung alam mo to pero sa tagal mong nanatili sa tabi ko, natutunan kitang mahalin, Crystal. Sana pagkatapos ng lahat ng to, kaya mo pa rin akong tanggapin. Sa tingin mo, hindi talaga kita kayang tanggapin? Ang tagal kong naghintay na mapansin mo. Nagpapapansin na ako sa'yo, high school pa lang tayo. Kahit hindi tayo same building, kahit mapapalayo ako sa building ko, okay lang, basta may chance na magkasalubong tayo. Pero, pangit ako noon. Hindi ka naman pangit ah. Hindi lang nila makitang mabuti mong puso. Crush na crush kaya kita noon pa. Itanong mo pa kay Papa. Natatawang sabi ni Crystal. Hindi makapaniwala si Angelo. Kung napansin niya agad si Crystal, siguro hindi na sana siya bumagsak pa kay Nicole. Mahal din kita, Angelo. Hinawakan niya ang kamay ni Crystal. Pangako, tatapusin ko ng labang to. Hindi ko na yata kayang mawalay pa sa'yo. Mahal na mahal din kita, Crystal. Kasama mo ako sa laban mo, Angelo. Naging mabilis ang pagpaplano ni Angelo. Matagal niyang hawak ang mga ebidensya. Oras na para pagbayarin sina Nicole at Marvin sa mga ginawa ng mga ito. Pagpunta pa lang sa mansyon, may kasama na agad silang pulis at inaresto ang dalawa. Kayo ay inaaresto sa salang frustrated homicide kay Angelo Fuentes. Kayo ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman. Kayo ay mayroon ding karapatang kumuha ng abogado na inyong pinili. Kung wala kayong kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa inyo ng pamahalaan. Linya ng pulis habang pinoposasan ang dalawa. Nagpumigla si Nicole. Teka, anong ginagawa nyo? Mali ito. Anong ginawa ko sa asawa ko? May warrant of arrest ka na. Nakalatag na sa amin ang mga ebidensya. Sa presinto ka nalang magpaliwanag. Sabi pa ng pulis. Gerald, please. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Nicole. Sa tingin mo, tutulungan kita? Hindi mo ba talaga ako nakikilala, Nicole? Tingnan mo akong mabuti. Unti-unting nagkaroon ng recognition sa mukha nito. Angelo? Buhay ka? Oo, at bumalik ako para pagbayarin ninyo ang ginawa nyo sa akin ni Marvin. Mariing sabi ni Angelo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Asawa mo ko. Pagpupumiglas ni Nicole. Tumawa naman si Crystal. Hindi ka niya asawa.
Walang bisa yung kasal nyo. Humanda ka na dahil maraming masasampang kaso sa iyo hanggang mabulok ka sa bilangguan. Sasabunutan sana ni Nicole si Crystal pero mabilis na humarang si Angelo. Napigilan naman agad ito ng mga pulis. Please, dalhin niyo na po sila sa presinto. Pakiusap ni Angelo sa mga pulis. Nang makaalis ang mga ito, mahigpit niyang niyakap si Crystal. Okay ka lang ba? Ayaw kong madamay ka sa gulong to. Mas mabuti siguro kung hindi na ikaw ang humawak ng kaso. Angelo, pinangako kong sasamahan kita sa laban mo. Ipapanalo ko to para sa'yo. Katulad ng sinabi ni Crystal ay naipanalo nga nila ang kaso. Patong-patong ang kasong sinampa ni Angelo laban sa dalawa. Nakulong ang mga ito kaya parang nawala na ng tinik ang dibdib niya. Lumipas ang mga buwan, pinakasalan na rin ni Angelo si Crystal. Simple lang iyon dahil iyon ang gusto nito. Sa pagiging mag-asawa nila, sinamahan siya nitong magpatakbo ng hasyenda. Naging masaya sila at napagtanto ni Angelo na ganoon pala ang pakiramdam ng magkaroon ng mabuti at mapagmahal na asawa. Angelo, may balita ako sa'yo. Sabi ni Crystal sa kanya nang naghahanda na sila sa pagtulog. Ano naman yon? Napagod ka ba sa trabaho mo kanina? Hindi yon. Buntis ako. Magiging daddy ka na. Hindi nakapagsalita si Angelo. Sa sobrang saya niya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumawa si Crystal. I love you. Thank you sa lahat. Talaga bang magiging tatay na ako? Oo, magiging isang pamilya na talaga tayo. Paano kung magmana sa akin ang anak natin? Paano kung pangit ang itsura niya? Ayaw kong kutsain siya katulad ng nangyari sa akin noon. Makinig ka sa akin. Ano naman kung magmana sa yung anak natin? Hindi ba mas maganda yun? Sa tingin mo rin ba papayag akong kutsain ng mga tao ang anak natin? Hindi ako papayag, Angelo. Niyakap na lang ni Angelo ang asawa niya. Alam niyang kahit anong mangyari, tanggap siya nito at napatunayan niya na iyon. Hiling niya lang na sana ay hindi niya maging kamukha ang anak. Salamat, Crystal. Mahal na mahal kita. Kayo ng anak ko. Salamat. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.